Ito ay tungkol sa isang lalaking pugante at babaeng pulis na natrap sa isang kuweba ng 7 araw at 7 gabi. Sa huli, nagkagustuhan sila sa isa't isa. Ang kuweba ay naging silid ng kanilang bagong kasal. Sa simula ng kwento, hinahabol ng babaeng pulis ang pugante na 8 taon niyang sinusubaybayan. Malapit na niya itong mahuli, ngunit sa gitna ng kanilang labanan, sabay silang nahulog sa kuweba na ilang metro ang lalim. Malakas siyang bumagsak sa lupa. Walang pag-aalinlangan si Zhang Yujie na tumakas. Direkta niyang inatake ang babaeng pulis na si Xayong Chumo. Ngunit hindi rin pala madaling lokohin ang babaeng pulis. Kitang-kita ang palitan ng malalakas na galaw. Pagkatapos ng matinding labanan, pareho silang hingal at pawis. Sa puntong ito, muling inilabas ni Zhang Yujie ang maliit na kutsilyo at umatake. Matapos ang 3 araw at 3 gabi ng matinding labanan, sa huli, mas magaling pa rin si Xayong Chumo, at naitali ang mga kamay ni Zhang Yujie. Natapos na ang labanan, saka lang nila napagtanto na walang labasan ang lungga. Ang tanging labasan ay ang butas sa itaas na 20 metro ang taas. Kinuha ni Xayong Chumo ang kanyang cellphone para humingi ng saklolo, ngunit napansin niyang nasira ito sa kanilang laban. Wala siyang magawa kundi kunin ang cellphone mula sa bag ni Zhang Yujie. Ngunit nang tumawag siya sa pulisya, tinadyakan ng pugante ang cellphone at lumipad ito. Galit na galit ang babaeng pulis. Pinagsabihan niya ito ng masama, at nagbanta na hanggat hindi siya patay, dadalhin niya ito sa hustisya. Ngunit si Zhang Yujie ay hindi siya pinansin. Nagtayo siya ng tent at natulog ng mag-isa. Lalong nagalit ang babae. Kinagabihan, inihanda niyang buksan ang tolda ng tumatakas. Ngunit sa susunod na sandali, mahigpit siyang sinakal ng lalaki. Masyadong komportable ang tulog ng lalaki kaya nagkaroon ng bangungot. Lumipas ang 12 na oras. Nagising ang tumatakas at naghandang umihi. Nang marinig ito ng babaeng pulis, agad siyang tumakbo papalapit. Hinatak niya ang lalaki papalapit. Hindi mapigilang tumingin doon ng matagal, bago kunwaring nagulat. Pwede bang mag-ingat ka sa impluwensya? Hindi lang naman ikaw ang naririto. Pero para siguraduhin makalabas siya ng buhay at may resulta, walang magawa ang babaeng pulis kundi siya'y personal na pakainin. Pagkatapos niyang mabusog, nagsimulang maghanap ng daan palabas ang babae. Ngunit ang tanging daan palabas ay ang butas sa itaas. Sinimulan ng babaeng pulis na gumamit ng maliit na kutsilyo para gumawa ng mga hagdang maliit sa dingding ng butas. Sinusubukan kung makaakyat siya. Ngunit nadulas ang paa at nahulog mula sa dingding ng butas. Bumagsak ng malakas sa isang kahoy na patpat. Halos mabali ang kanyang likod. Ngunit ang takas ay napakakalmado naman. Pinulot niya ang kahoy na nasa lupa, at nakakita ng isang maliit na piraso ng lubid sa paligid. Mukhang may naisip ang babae nang makita ito. Ito ay lugar ng mga ngaso. Ang kuweba para sa bitag ng mga hayop, di ba? Kung ganun, dapat may daanan dito para makalabas ang tao. Tama ba? Kaya nagsimula ang dalawa na maghanap ng daanan sa paligid. Agad na natagpuan ng lalaki ang isang bahagi ng dingding na maluwag. Inakala niyang iyon ang iniwang daanan ng mga ngaso. Sa wakas, nakita nila ang pag-asa para mabuhay. Ang dalawa ay kumuha ng maliliit na kagamitan. Isang lalaki ang desperadong pinait ang dingding gamit ang isang stick. Sa sandaling iyon, nais din ng babae na umihi. Ngunit nahihiya siya. Wala siyang magawa kundi kamutin ng marahas ang ulo. Tinitiis ang walang katapusang hirap ng ihi. Samantala, napansin din ng tumakas na may kakaiba. Kaya't gumawa siya ng pansamantalang banyo gamit ang tent. Agad na nagtago ang babae sa likod ng tent para maginhawahan. Pagkatapos umihi, nagpatuloy silang maghukay sa pader. Ngunit hindi nagtagal ay nakarating sila sa bato. Malinaw na hindi ito isang labasan. Muling naglaho ang pag-asa. Ngunit hindi sila sumuko sa pagtakas. Mabilis na nakakita ang lalaki ng isang baging sa loob ng dingding ng kuweba. Hinila niya ito ng buong lakas. Eksaktong umabot sa bunganga ng kuweba. Natuwa ng husto ang babae sa nakita. Ngunit manipis ang baging, kaya't isa lang ang kayang buhatin. Naunang umakyat ang takas gamit ang lubid. Ngayon, nagwala na naman ang babae. Gu Zhengliang, anong balak mong gawin? Bumaba ka dito. Bumaba. Bumaba. Matapos ang hilahan, sa huli naputol ang baging. Pareho silang bumagsak ng malakas sa lupa. Ngunit hindi sinamantala ng lalaki ang pagkakataon. Sa halip, tumakbo siya upang tulungan ang babae. Sinipsip ang lason at nilinis ang sugat. Biglang may bumagsak na maluwag na lupa mula sa bunganga ng kuweba. Agad itong tinakpan ng takas gamit ang kanyang katawan. Hindi inaasahan ang maliit na lupang iyon ay tumama sa kanya at nawalan siya ng malay. Dahil sa utang ng buhay, nag-iba na ang ugali ng babaeng pulis. Tinanggal niya ang posas ng tumakas. Gising ka na. Paulit-ulit niyang tinatawag ang lalaki. Ngunit hindi ito gumagalaw. Hindi na nag-aksaya ng panahon ang babaeng pulis. Huminga siya ng malalim at naghanda para sa sisi. Hindi inaasahan na ang hindi niya pagsisipilyo ng ilang araw ay nagpagising sa lalaki dahil sa amoy. Matapos ang lahat ng ito, ang babaeng pulis ay nagkaroon ng kakaibang damdamin para sa lalaki. Mula noon ay lubos na siyang nag-relax sa pagbabantay sa lalaki. Mabilis na lumipas ang isa pang araw. Biglang lumakas ang kulog. Bumuhos ang malakas na ulan mula sa langit. Agad na binuhat ng lalaki ang sugatang babae at inilagay sa ibabaw ng bato.
Pagkatapos ay itinayo ang tolda para protektahan ang babae sa ulan. Pagkatapos ng ulan at muling sumikat ang araw, naisip ng lalaki ang isa pang paraan. Pinutol niya ang kanyang pang-ibabaw na damit sa maliliit na piraso at ginawang lubid. Itinali ang isang dulo ng lubid sa kahoy. Pagkatapos ay inihagis ito patungo sa bunganga. Ngunit dahil masyadong maikli ang lubid, paulit-ulit siyang nabigo sa kanyang mga pagsubok. Nakita ng babaeng pulis ang nangyayari kaya hinubad din niya ang kanyang jacket. Pinunit ito sa maliliit na piraso. Guzeng Liang, ikabit mo ito. Hindi pa nga ako hubad na hubad. Kapag talagang naghubad ako, hindi ba't baka maipit kita ng buhay? Pagkatapos, ikinabit ng lalaki ang 2 piraso ng lubid. Madali niyang itinapon ang kahoy na pamalo, at naipit ito sa labas. Ngayon, inabot niya ang tela sa babaeng pulis. Ngunit sinabi ng babae na siya muna. Hindi inaasahan, naputol ang tela nang hinila niya ito. At sa oras na ito, matapos ang malakas na ulan, maraming tubig ang pumasok sa kuweba. Niyakap ng lalaki ang babaeng pulis at tumayo sa ibabaw ng bato. Ang tubig sa loob ng yungib ay patuloy na tumataas. Ganito inakap ng lalaki ang babaeng pulis sa loob ng isang araw at isang gabi. Kinabukasan, unti-unting lumubog ang tubig ulan sa ilalim ng lupa. Sa oras na ito, isang sinag ng araw ang pumasok sa loob ng yungib. Itinaas ng lalaki ang kanyang ulo at ipinikit ang mga mata. Damhin ang init ng sikat ng araw. Ngunit labis siyang napagod. Sa susunod na sandali, bumagsak siya sa tubig ulan. Lubos na siyang pagod. Lumipas na naman ang 12 oras. Ngayon ay nanginginig na ang buong katawan ng lalaki. Inalala ng babae ang mga nangyari nitong mga araw. Napakarami ng isinakripisyo ng lalaking ito para sa kanya. Kaya't dahan-dahan niyang hinubad ang huling piraso ng kanyang damit. Sa isip niya, ito lang ang tanging paraan para makabawi sa lalaki. Buo na ang kanyang pasya, ilang saglit lang ay nilipad na ng hangin ang kanyang damit. At humiga siya sa dibdib ng lalaki, ginawa niyang kumot ang kanyang hubad na katawan upang mabuhay ang dugo niya. Sa mga malilikot ang isip dyan, marahil ay alam niyo na ang mangyayari pag nagkamalay ang lalaki. Hindi mo talaga masasabi ang swerte, dati lang siyang takas sa kulungan, ngayon makakabembang pa siya ng dalagang pulis. Aray ko! At dyan na nagtatapos ang video mga idol. Ang title ng movie ay 7 Day 2017.